Meron tayong mga kasama, Attorney Sal Panelon sa ating linya, former Presidential Legal Counsel. Attorney, magandang tanghali, si Admar, si MJ. Attorney? Attorney Sal? Good morning. Opo. Sir, doon po sa mga nangyari ngayong umaga, sa buhat pa kanina madaling araw hanggang ngayong magtatanghali na, ito ba ay nagbalik ang mga alaala ng batas militar nung panahon ni Marcos Sr. para po sa inyo? Alam mo yan, gaya ng sinabi ko noon, yung unang salakay nila, overkill yun. At sinabi ko rin na hindi titigil yan hanggat ang Kingdom of Jesus Christ ay hindi naghahain ng petisyon for a writ of amparo. Ano ba yung writ of amparo? Ulitin ko Ang petition for a writ of amparo is a legal remedy. Anong legal remedy ibig sabihin? Ibig sabihin, remedyo ito sa batas para doon sa mga tao na ang kanilang karapatan sa kanilang buhay, karapatan sa kanilang kalayaan, karapatan sa kanilang ari-arian ay nilalabag o pinagbabantaan na labagin ng sino mang public official sa pamamagitan ng pagsasagawa ng illegal o irregular na hakbang o ang hindi pagtupad ng isang legal o regular na batas. Hanggang ngayon wala tayong narinig. Matagal ko na kayong tinatanong kung nag-file na ba o hindi. Sabi ko dapat nag-file sa Korte Suprema. Hanggang ngayon wala tayong narinig kung ano nangyari. Kasi alam niyo, ang Korte Suprema, pag nag-file ka niyan, immediately, dahil extraordinary remedy yan, tatawagin ka agad ang mga pulis kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila. Sapagkat yung pagsisilbi ng warrant of arrest, mayroong pamamaraan yan. Kung hindi mo isinasagawa yan, at pagkatapos araw-araw ay pinatakot mo sa presensya mo lamang at marami ng mga karanasan na nangyari sa kanilang pag-serve ng warrant na may nasasaktan, nasisira ang property, kagaya ngayon, balita natin, may namatay na naman dyan. Namatay dahil sa takot. O yung mga bagay na yan, eksakto tamang-tama yan sa isang petition for the issuance of a writ of amparo para matigil yan. Kaya ang tanong ko sa inyo, MJ, may assignment ako sa'yo. Ano nangyari? Meron ba o wala? Tapos na, Attorney Sal, nagkain na po tayo ng writ of amparo, pero wala pang reply ang korte. Kailan? Saan? Opo. Kailan tayo nag-file at saan nag-file? Sa Korte Suprema o sa regular courts? Supreme Court, sir. Kailan? July. When July. was that filed? Last July po. July? Anong status? From the moment it was filed, anong status? Parang Ibig sabihin, last month lang. Kailan ba nangyari yung salakayan? Yung salakay una, June 10. O June 10, dapat immediately after. I remember, nag-advise ako, parang 1 to 3 days after lang, yun nakagad ang sinasabi ko . July lang tayo nag-file, after several weeks, a month. Pero anong status? Anong status ng petition? Parang hindi ka panipaniwala na hindi na-actionan ng Korte Suprema yun. Wala pang sagot, Attorney Sal. Kataas-taas ang hukuman. Di man lang. Parang imposibleng walang sagot yan. Siyempre, pag pinail mo yan, meron kagad na, papasagutin yung PNP. Bigyan nyo nga ako ng kopya para tatawagan natin ng pansin ng Korte Suprema. Kasi hindi talaga matitigil yan. Maniwala kayo. Walang katigil yan hanggat hindi hinahadlangan ng Korte Suprema. Yun lang ang pag-asa natin. Kailangan sa batas pa rin. Kasi yung mga yan, lalo mong binabanatan, lalo pa kung mga banat umaabot na sa sukdulan din. Galit na rin. Lalo nga almayang mga yan.
Kaya walang tigil yan. Kaya the only way to stop all this is a Supreme Court issuance of a writ of amparo, stopping them from performing those illegal acts. Yun lang, walang ibang remedy dyan. Attorney, si Admar po ito. Dito po sa legalidad, kasama ba sa or regular ba o SOP ba pag nag-i-implement po ng warrant of arrest or alias warrant na pwede silang magstay ng mahabang panahon, mga ilang araw para sabi nila susuyuri nila ng husto ang isang lugar? Ito po ba ay paglabag sa pulisya? Kung ang pinupuntahan mo ilang hektarya, sasabihin nila, justified kami. Kasi ang laki ng lugar ninyo, kailangan halugugin namin ang lahat kahit it will take us several days. Yan ang magiging justification nila. Pero considering po na nasa humigit kumulang 3,000, ang dami pong mga pulis doon sa mismong lugar at kung pagbabasehan natin ang kanilang pag-iikot, lahat ng mga gusali, lahat ng mga struktura po sa loob ng compound, kanila na pong napuntahan. Gaano ba kalaki ang compound? How many hectares ba? Di ko pa matansya kung ilang yung specific talaga na mismong compound. Pero itong mga gusali ay memorize natin at kanina, simula pa kaninang umaga na nag-cover tayo, nakita natin na lahat ng mga gusali at infrastruktura sa loob mismo ng compound ay kanilang napuntahan. Yung iba pa nga, ilang beses na nilang inikot, mga ilang beses na pinuntahan, magkakaibang mga pulis. After nung ilang set ng pulis, iba na naman yung mag-iikot doon sa mismong area. Siyempre, ang magiging justification nila, nasaliksik namin yan, pag-alis namin, baka pumunta. Kaya pupuntahan na naman namin uli. Nasalisihan sila. Yan ang magiging, pero alam mo, ang remedyo lang talaga dyan, writ of amparo. That's the only reason. That's the only way by which we can stop all these illegal, unconstitutional acts of the police. Napanood ko nga yung nagbukas ako, napanood ko, yung mga pulis natutulog na dyan sa kalsada, natutulog sa hardin, naguhubad pa ng uniforme, tapos hinahang doon sa, kung hindi sa pader, sa halaman. Ang ibig sabihin lang yan, puyat na puyat, pagod na pagod, kaya wala, bumibigay. Samantalang hindi mo dapat gagawin yun. Dahil kung ikaw ay pulis, mananatili kang disiplinado. Hindi ka po pwedeng basta nagpapahinga ka dyan, nakatayo ka dyan, ganyan ang trabaho mo. Pero look at them. Kawawa naman sila. Pero ang problema nga, sinusunod kasi nila yung illegal na order. Kaya they create their own problems. Di ba matagal ko lang sinasabi yan? Pag illegal ang utos, yung nagbigay ng illegality order, yun ang arrestuin mo. Yun ang batas. Tsaka kanina rin po, hinarangan nila yung mismong gate ng Kingdom of Jesus Christ. Pwedeng lumabas pero ang pumasok ay hindi na po. At may nabanggit, may narinig pa ata ko na kailangan pa daw ng court order at ipapakita kay Torre. Kumbaga magpapaalam din kay Torre, mayroon daw court order para makapasok ulit. Kahit na itong mga KOJC missionaries na ito ay nakatira dyan po sa compound. Marami pang gagawin niya. Lahat na gagawin niya, puro labag. Kaya hanggat hindi nag-i-issue ng writ of amparo, tanggapin niyo palaging yan ang gagawin ng mga yan. Wala. Kahit anong gawin mo dyan, hindi susunod yan. Attorney Sal, ano po ang payo niyo sa ating mga kababayan na mainit po ang ulo at nakikita po nila ang lantarang pang-aabuso ng Marcos Jr. government? Isa pa, alam mo, hindi rin maganda kung sasabihin natin publicly na handa kaming magpakamatay dito sa lugar na sinasalakay nyo. Alam mo, pag yan ang mga salita natin, sasabihin, kita nyo, talagang lalaban ito mga ito. Kaya kailangan maging mahinahon din tayo. Kaya palaging padaanin natin sa batas. Kaya tayo may mga hukuman Ngayon, pagdating naman doon sa mga taong bayan, gaya ho ng aking
palaging sinasabi sa programa natin, magsalita tayo at dagdagan pa natin, lumabas na tayo. Tayo ay peaceable assembly tinatawag. Yan naman karapatan sa saligang batas. Yung ginagawa ninyo sa Mindiola, okay yun. Papayag kayo ng mga hinaing ninyo doon, demanding your rights, asking for protection from the government, which the people have created. Yun dapat ganoon para yun ay lumawak ng tao. At hindi kailangan, alam nyo, may nagsabi sa akin, ang problema kasi kailangan natin ng pera. Ako, kung sasanayin nyo ang tao sa bawat rally, papakainin nyo, bibigay kayo ng transportasyon, masasana yan. Gayahin nyo po yung ginawa namin nung panahon ng Marcos Senior rule nung kami ay lumaban sa kanila sa punto ng paglabag nila sa karapatang pangtao. Dati-dati, pinopondohan ng mga politiko noon sa pagrarally. Nung hininto ng nasirang Presidente Marcos Senior yung pagbibigay ng pondo sa mga rally, kami ni Nilo Tayag, sabi namin nung kay Speaker Iñiguez, hindi namin kailangan ng pera, kailangan lang ho namin sound system. Wala pang 2,000-3,000 yan. Yun lang ang kailangan namin. Yung po ang ginawa namin, kaya yung mga rally noon against the Marcos dictatorship or rule, kami yung ni Nilo Tayag at ng mga kasama namin sa Kilusan, ang nanawagan sa taong bayan, sabi namin, magdala kayo ng inyong mga pagkain, magdala kayo ng inyong mga baon, mamasahe po kayo, kung may kotse kayo, gamitin yung mga kotse nyo, mag-jeep tayo, punta tayo. Hindi po ba? Sunod-sunod ang mga rally, araw-araw noon, walang perang ginastos. Ano ang gawin natin? Kailangan kasi ipakita mo sa taong bayan, na talagang tayo naninindigan. At pakita nyo sa gobyerno na hindi po pwede yung kanilang ginagawa. Pero kung puro lang tayo salita, mumurahin na natin ang mumurahin. Wala yan. Hindi matitinag yan. Lalong mabangi siya. Pero pag nakita nilang napakalawak ang protesta at nanganganib na sila'y matumba o mawala sa kapangyarihan, tituloy yan. Kung hindi, talagang tuloy ang mawawala na sa kapangyarihan. Attorney Sal, maraming salamat po sa inyong panahon ngayon pong tanghali. Mabuhay po kayo, sir.